Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mukhang may nagkakagulo ngayon sa Senado. Ito'y sa gitna ng investigasyon ngayon ng Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa mga flood control projects ng bansa at national budget ng 2025 kung saan malaking pera ang ninakaw. Muli na namang nagkainitan sina Senator Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Dinurog si Marcoleta ni Senator Ping Lacson. Hindi nakayanan ni Marcoleta ang matinding ebidensya at nagbitiw na nag-umpisa ang pagtatalo ni Lacson at Marcoleta sa isyu ng CCTV. Kinuha kasi ni Lacson ang kopya ng CCTV ng Senado kung kailan dumating si surprised witness na si retired Marine Soldier Orly Gutesa sa Senado noong nagdaang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa isyu ng flood control projects kung saan ikinanta ni Gutesa ang di umano'y pagdi-deliver niya ng pera na male-maleta sa mga bahay ni na dating House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Representative Zaldico. Inamin ni Gutesa na dati siyang security detail na Zaldico. Bago kasi umattend sa Senate hearing si Orly Gutesa ay nakita sa CCTV footage ng Senado na ngayon ay hawak na ni Lacson ang kopya na dumaan muna si Gutesa sa opisina ni Senator Marcoleta at tumagal siya doon ng mahigit 30 minuto na pinagdudahan ngayon ni Lacson kung ano ang ginawa niya doon. Dahil dito ay nagalit si Senator Marcoleta sa ginawa ni Lacson at ayon sa kanyang interview ay pang-iispiya sa kanya at sa kanyang opisina ang ginawa ni Lacson. Binanatan nito si Lacson kung sa kanya umano ito gawin na babantayan. Ang lahat ng galaw nito ay kung okay lang daw sa kanya na hindi naman pinalampas ni Senator Lacson sa kanyang press conference at sinagot si Marcoleta na kahit bigyan pa niya ng logbook si Marcoleta sa lahat ng mga bisita na pumupunta sa opisina nito sa Senado. Wala umano siyang itinatago dahil bukas ang kanyang opisina sa Senado bilang public office. Bakit umano nagagalit si Marcoleta at balat sibuyas sa isyu ng CCTV kung wala itong itinatago? Ito ang banat ni Lacson. Matatandaang hindi si Attorney Espera di umano ang pumirma ng sinumpaang salaysay ni Gutesa na kanyang ipresenta sa Blue Ribbon Committee hearing. Ibig sabihin ay piniki ang pirma ng nagnotaryo sa affidavit nito. May hinala din ang eksperto na may nagtuturo kay Gutesa ng kanyang sasabihin. At ayon kay Lacson, sa muling pagbabalik ng Blue Ribbon Committee hearing ngayong November 14 ay may panibagong pasabog silang ilalantad. May panibagong opisyal na pangangalanan sa pagdinig. Meron ding umanong lalantad na opisyal na tatayong witness. Sa ngayon ay wala pa ring balita ang Blue Ribbon Committee kung nasaan ngayon si Gutesa at kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit hindi na ito nagpapakita ngayon? Ito, mga kabunyog, mga kababayan, durog si Marcoleta kay Lacson sa CCTV issue. Ano ba yung CCTV issue na yan? Ang CCTV issue na yan, tungkol yan doon mga kabunyog sa kay Gutesa. Ay, ang sabi kasi ni Lacson, alam niya daw na si Gutesa, hindi simpleng testigo na walang alam si Marcoleta. Malalim ang involvement ni Marcoleta kay Gutesa, sabi ni Lacson. At ang patunay niya dyan, yung CCTV ng Senado, nakita doon na pagdating ni Gutesa noong September 25, nung panahong magti-testify ito ay sinalubong pa ng staff ni Marcoleta at dinala sa opisina mismo ni Marcoleta. Tumagal doon ng mga 30 minutos, 30 minutes doon sa opisina ni Marcoleta. So hindi, kumbaga, itong si Gutesa ay kinu-coach, tinuturuan. Hindi ito witness na parang kung ano talaga yung alam niya, yun yung sinasabi. Parang ang point ni Senador Ping Lacson, aktibo ang engagement ni Marcoleta kay Gutesa. Makikita yan doon sa pagdating mismo ni Gutesa, diretso ito sa opisina ni Marcoleta. At tumagal doon. Nag-usap sila ng matagal doon. Saka dinala doon sa hearing ng Senado. Saan makikita yan? Sa CCTV. O ngayon, galit si doon. Galit si Marcoleta doon. Sabi ni Marcoleta, iniispiyahan mo ba kami?
Bakit mo pinapakialaman ang CCTV ng Senado? Iniispiyahan mo ba kami, mga senador? Ano na yan? Ha? Ano na yan? Kumbaga, nagko-cross na daw ng line si Ping Lacson sa ganon. Ngayon, sa press con ngayon ni Lacson, sinagot yung issue na yan. At nung sinagot ni Lacson yung issue na yan ngayon, durog si Marcoleta. Durog si Marcoleta. Ito kasi yung sige, basahin natin. Ito yung sinabi ni ni Marcoleta. Ayan. Kita natin. Sabi ni Marcoleta, can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya mabutihin. Yan yung sinabi ni Lacson kahapon, ay ni Marcoleta kahapon. Sa interview yata yan ni Corina eh. Kahapon yan, November 3. Kasi nga hindi nagustuhan ni Marcoleta yung ginawa daw ni Lacson na kinuha yung CCTV, tiningnan doon sa CCTV anong oras dumating si Gutesa, at anong ginawa ni Gutesa pagdating niya. Yun. Hindi gusto ni Marcoleta yon. Ang tingin ni Marcoleta doon, kumbaga nagko-cross the line na si Lacson. Kasi sabi niya, iniispiyahan niya? Yan yung ito nga, sa interview ni Corina kahapon, ang sabi ni Lacson, paano kung gawin din namin sa kanya yon? Daily basis. Titingnan namin sino-sinong mga tao, sino-sinong mga personages ang pumupunta sa opisina niya. Sabi yan ni Marcoleta, baka hindi niya rin magustuhan. Ngayon, ang sagot ni Lacson ngayon, sabi ni Lacson, bibigyan ko siya ng logbook. Kung gusto niya everyday, kung sino yung pumupunta sa office ko, public office ito eh. Huwag tayong maging onion skin. CCTV yan eh. Yan yung press ko ni Lacson ngayon. Kumbaga, yung hamon ni Marcoleta na kung paano naman daw kung gawin niya rin kay Lacson yun. Babantayan niya, daily basis, araw-araw, aalamin niya sino-sino yung mga taong pumupunta sa opisina ni Lacson. Baka daw hindi naman magustuhan ni Lacson yun. Baka hindi rin mabutihin ni Lacson. Ay, ang sagot ni Lacson, gusto mo, tingnan mo yung bigyan kita ng logbook. Ilagay ni Marcoleta kung sino yung pumapasok. Pakita lang dyan ni Lacson, wala siyang tinatago. Wala sa kanyang problema. Ang akala ni Marcoleta, hindi siya papatulan ni Lacson dun sa hamon niya. Kasi ang hamon ni Marcoleta, halimbawa daw na araw-araw titingnan din ni Marcoleta yung mga pumapasok sa opisina ni Lacson araw-araw. Hindi rin daw yun magugustuhan ni Lacson eh. Ay mali si Marcoleta. Ang sabi ni Lacson, walang problema sa akin. Gusto mo, bigyan pa kita ng logbook. Parang gano'n. Shout out, Nash Ricafort. Kumbaga, akala ni Marcoleta, hindi siya papatulan ni Lacson. Ayun, sinagot ni Lacson. Walang problema sa akin. Gusto mo, bigyan pa kita ng logbook. Ilista mo doon, everyday, sino yung pumapasok sa opisina ko. Ang sinasabi kasi ni Lacson, ang bawal, yung sa loob ng opisina mo, kung anong pinag-uusapan nyo doon, halimbawa, naka-wiretap yung opisina mo, bawal na yun. Yun ang sinasabi ni Lacson. Sabi ni Lacson, kung yung opisina mo, tinatap na ang mga usapan doon, yun ang hindi na pwede. Yun ang hindi na pwede. Pero, yung lobby ng Senado, yung Senado mismo, ayon sabi ni Lacson, public place ang Senado eh. Bakit ka magagalit na tinitingnan sa CCTV sino yung mga pumasok at kanino opisina pumunta?
Kung sa opisina mo mismo, sa loob ng opisina mo, yun ang bawal. Kasi, ano ka na doon, may privacy ka na doon, sa'yo na yun, opisina mo na yun. Pero yung pumapasok sa Senado, saan pumupuntang opisina, sino, anong oras pumasok, anong oras dumating, ang sabi ni Ping Lacson, walang problema doon. Public place ang Senado. Bakit ba masyado siyang onion-skinned? Actually, yun din ang issue ko kay Marcoleta nung nag-attend ako sa hearing ng Kamara. Ang sabi ko, Mr. Chair, as public officials, you should not be too onion-skinned. Masyadong laging galit si Marcoleta eh. Pero kung makatira siya, grabe. Kung makatira siya, wagas. Pero pag siya naman yung masyado naman siyang onion-skinned, balat sibuyas. Diba? Tama naman si Lacson eh. Public place naman ang Senado. Yung CCTV tiningnan niya, CCTV ng lobby, CCTV ng gallery, CCTV ng entrance. Wala, hindi naman bawal yun. Natingnan yun. Kaya lang, ang pinupunto dito ni Lacson, bakit matakot na takot ka? Yun lang naman, masyado ka ng Kaya ang sabi ni Lacson, wag masyadong onion skin. CCTV lang yun. Kaya yan mga kabunyog. Kaya yung title ng topic natin ngayon, yung ginawa kong title ng topic natin ngayon, durog si Marcoleta. Masyado nang pinapalaki. Paulit-ulit na yan si Marcoleta ng issue na yan ng CCTV. So interview niya sa kanya kahapon, yan, inulit niya na naman. Kaya nga, ang sabi niya, sabi ni Marcoleta, paano kung subaybayan ko rin ang mga pumapasok sa opisina niya? Daily basis, titingnan ko sinong mga pumupunta sa opisina niya. Magugustuhan niya rin kaya yon? Ang sagot ni Lacson, walang problema. Gusto mo, bigyan pa kita ng logbook. Supalpal Supalpal. Supalpal si Marcoleta. Gusto mo, bigyan pa kita ng logbook. Ilista mo doon. Sino yung mga pumupunta sa opisina ko araw-araw? Wala sa aking problema yan. Ang sabi ni Lacson, wala namang pumupunta sa aking kontraktor. Wala naman pumupunta sa akin na kung anong mga illegal diyan. Wala. Kaya hindi ako natatakot. Kahit araw-araw daw i-monitor ang pumupunta sa opisina niya, wala siyang problema. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Kumbaga, kaya siguro kahit yung mga kasamahan ni Marcoleta, nabibigatan na rin sa kanya eh. Si Padilla, suko na eh. Sabi ni Padilla, okay na ako kay Lacson. Okay naman si Lacson eh. Suportado ko na si Lacson bilang Blue Ribbon. Mabuti na yan. Magaling naman siya mag-imbestiga. Yun. Kahit yung kasamahan niya, hindi na sinusuportahan si Marcoleta. Kasi masyado na, parang masyado nang unreasonable. Lahat na lang nang nakikita niya, masama eh. Wala nang nakikitang maganda si Marcoleta. Lahat na lang nakikita niya masama. Siya na lang ang magaling. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Sabi ni may superiority complex, sabi ni Yuknob. Hindi, yun na nga. Kaya sabi ni Lacson, kung ang iniisip mo, imomonitor mo ang mga pumapasok sa opisina ko araw-araw, bigyan pa kita ng logbook. Di ba ang tindi nun? Bigyan pa ng logbook. Kasi nga, ang CCTV, talagang mayroon niyang purpose yan. Tulad yan, titingnan mo, kailan ba dumating si Gutesa, anong oras, saan siya pumunta. Ang sabi kasi ni Marcoleta ganito, wala nga namang sa opisina niya pumunta. Natural, pupunta sa akin yun kasi ako, testigo ko siya. Di gano'n naman pala eh. Gano'n naman pala. Di walang problema, huwag kang maging onion skin. Ang sinasabi lang naman ni Lacson, sa CCTV makikita
na dumating si Gutesa ganitong oras, sinalubong ng staff ni Marcoleta. Pagkatapos, dumiretso na sa opisina ni Marcoleta. Mga ilang minuto doon. O yun. O, masama ba yung ganon? Saan nakita yon? CCTV. O yung CCTV, public yun. Kumbaga, yung problema, kung may CCTV nakatanim sa bawat opisina ng senador, masama na yon. O kaya, naka-wiretap ang opisina mo, Marcoleta, yun. Wala ka ng ano yun. Parang sinusubaybayan na ni Lacson at ni Soto lahat ng ginagawa nyo. Hindi naman ganun. Kaya, nung naghamon si Marcoleta, paano naman kung subaybayan ko rin ang ano mo araw-araw? O ang sagot ni Lacson, walang problema, bigyan pa kita ng logbook. Bigyan pa daw ng logbook. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, parang sinampal dito si Marcoleta eh. Hindi na kasi matapos-tapos yung issue na yan ni Marcoleta eh. Sinabi na yan nung isang araw sa programa sa Net25. Sinabi niya na naman kahapon sa interview sa kanya ni Corina, issue niya na naman yun. Hindi na natapos yung issue na yan ng CCTV. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung ngayon. Yan yung issue ngayon. Yung nangyari yan ngayon eh. Nag-press con si Lacson, sinagot si Marcoleta. They tried to negotiate with me doon sa aming libel case. Sabi niya, any story that you want, headline or above the fold. Sabi ko, I don't want that. Ang kailangan ko lang to get back or restore my dignity. No? Maggawa lang kayo ng konting erratum, public apology, kasi talagang for the longest time, yung nagsuffer ako ng gusto. So, this is nothing new to me, no? Yung nangyaring ganyan na nagre-recruit ng witness, nakapanira ng tao, because I've been there. I've done that. So sir, may info ka ba? Bakit si Mike Defensor ang nilapitan ni Gutesa? Tapos si Mike Defensor inilapit naman kay Senator Marcoleta? Hindi importante sa akin yun. Importante sa akin, yung aking trabaho bilang Blue Ribbon Chairman. Yung mga side lights, yung mga distractions, yun ang nakakasira sa investigation. When somebody disrupts the proceeding, when somebody distracts yung attention, hindi tayo makapokus sa real issue, then doon tayo maliligaw. Okay. Marlon, then Camille, and then Raymond, and then Nympha. Since na-mention nyo na valid naman yung testimony niya, dahil under oath yung sinabi sa hearing, may effect pa ba sa credibility niya yung sinasabing forged? Yes, valid, pero somehow makaka-affect sa credibility niya. Kasi di ba sabi rin ng mga abogado, falsus in uno, falsus in omnibus, false in one, false in all. So hindi ko sinasabing hindi totoo yung sinasabi ni Gutesa sa kanyang affidavit o sa kanyang pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Pero hindi ko rin sinasabi na solid yung kanyang credibility kasi siya mismo nagsabi nang tanongin siya na siya mismo nagpa-notaryo ng kanyang sinumpang salaysay. So alin dyan ang totoo, alin ang hindi. Hindi na natin alam. And doon din, pag hinimay natin yung kanyang statement, minsan box, minsan maleta, no? Tapos parang hindi kakasya doon sa sinabi niyang isa o dalawang vans, yung iba SUV, hindi kakasya yung 46 na maleta, parang hindi kakasya doon. So these are, if we examine the testimony o yung kanyang yung as narrated, titingnan natin lahat yon. And paggawa ng committee report, pati sa recommendation, kung sino ba yung papayalan ng charges, all those things will be considered. Sir, tinry niyo po bang lapitan o kausapin si Senator Marcoleta since siya yung nagpresenta? Baka siya yung dapat mag-exert din ng efforts to locate yung witness niya. Hindi kami nag-uusap Sir, basta papadalo ko lang supina sa office niya. Bahala siya kung gusto niya produce niya. Sir, is there a need to invite then si Mike Defensor and then another si Hindi Congress? na, madidistract lang
let's focus on the issue at hand. Ano? Ang issue rito, flood control anomalies. Mga ghost projects, substandard na projects, hindi lang flood control, pati yung buong national budget natin apektado. Pati yung buong bansa natin apektado. So let's not be distracted by the presence of Mike Defensor, kung sino-sino man. Ako, I'd rather stay focused on the issue at hand. How about Sir si Congressman Eric Yap na binanggit din ni Gutesa dun sa affidavit niya? Well, we can send the invitation to him through the speaker, no? Kasi incumbent naman siyang congressman. Sir, balikan ko lang yung very important witness. Gaano siya kahalaga dun sa Mahalaga. sa puzzle? Mahalaga. Wala. Ibang details, sir. Pwede. Basta mahalaga. Aabot naman tayo doon. Alam nyo, Christmas is just around the corner. Yung November 14 is much, much closer a corner Just wait. than Christmas. Hintayin na lang natin. Okay. Sino ba? Camille, Raymond, Nympha, and then Mav. Sir, yung kay Gutesa po, kung hindi po siya a-attend or kung umattend po siya at walang magko-corroborate ng mga sinabi niya, will it end his presence? Ibig ko sabihin, tutuldukan niyo po ba? Considering na dati po kayong investigador. Yeah, kung wala na siya may dadagdag at yung say-so niya lang, allegation lang na mag-isa, mukhang mahirap ang stand-alone eh. So, maski ba sino, halimbawa si Sally, nag-volunteer mag-witness, sinabi niya, nagbigay siya ng pera kay President Marcos, tapos hinto siya doon, papaniwalaan ba natin si Sally? Dapat. Nang wala siyang pang-suporta man lamang na ebidensya doon sa kanya sinabi. Yeah. Sana kung meron siyang resibo o nakapagtabi man lang siya ng maski yung post-it na 48 million at dinala niya, eto nga nakapagtabi ako ng isang post-it. No? Na mukhang post-it talaga nung araw, hindi yung ginawa lang ngayon. Ha? So, yun, mga notes. Alam nyo, nung investigador ako, meron kami tinatawag na investigator's notebook. Yan, ina-admit sa court yan eh. May puprobo naman na sinulat mo yan nung nasa crime scene ka na ikaw nagte-take ng notes. Yun, valid yun. Kung meron siyang ganon, yung halimbawa, nagte-take notes siya nun, meron siyang diary na sinulat niya noong December 2024 hanggang August 2025 na nag-deliver kami rito. O kaya meron siyang sulat sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, magdi-deliver ako. Kasama ko si ganito. Yun, valid na valid yun. Ang lakas nun. Ay, yung picture, sir. Well, pictures, yes. Yeah. Sir, Or, sabi ko nga, logbook. Maski hindi sa kanya galing, independently, nakakuha tayo ng copy ng logbook na halimbawa, January 2025, may pumasok na several vans, several vehicles, convoy, nakalag doon. Ang lakas nun. Ako, solid sa akin yon na ebidensya yon na totoo ang kanyang sinasabi. Pero ano ba, box ba? Maleta ba? At saka ang alam ko, pag naglagay ng pera at namigay ng pera nakalagay sa maleta, hindi sa akin ang alam ko, mamurahe, hindi Rimowa. Napakamahal na Rimowa. 46 na Rimowa. Alam mo ba kung magkano Rimowa ngayon? 100,000. Ito hanggang bewang niya sinasabi niya. Baka hindi lang 100,000 yon. Usually, ang mga pinamimigay dyan, mga Xiaomi. Yung kumbaga sa'yo na yung maleta na yan. kahit Parang masira, ganon. Oh. Okay, Camille. Follow up, Baka magalit sa atin yung Chinese yan. Okay, Camille. Gagawa po ba kayo ng mga specific forensic or audit trail para po, kasi sinasabi po ni Senator Marcoleta, napakalaking halaga nung i-deliver kay Speaker Romualdez. Since dati po kayong investigador, sir, sa PNP. Trabaho ng AMLAC. So, I think matitrace nila yan ma-establish. if they can still backtrack yung large withdrawals. Yeah. Say, from what? Kung sino yung contractor. Alam naman natin na nag-withdraw sila. Katunayan, frozen na nga yung accounts ng iba, hindi ba? And mind you, yung 5.2 billion pesos is just trickle in the bucket compared do sa mga nakikita nating billion-billion na nagche-change hands pagkakatapos sa isang proyekto.
I think AMLAC is on its way to further looking at yung tinatawag na web of accounts. Ano? Kasi pag sinabi nating web of accounts, ito yung from one account to another, to another, to another, hagip lahat yon. So, I'm just hoping, we can just hope na yung AMLAC will go as far as that. Ano? Kasi importante yun because when we amended the Anti-Money Laundering Act, ano, sinama namin yun web of accounts. Lahat ng nadapuan noong transaksyon, halimbawa ni Sims, ano, at yung katransact niya, nakipag-transact sa iba at nakipag-transact sa iba, hagip lahat yon. So para malaki naman yung ma-recover ng government sa mga, hindi lang contractors, kundi doon sa mga tiwali ng mga opisyal, congressmen and senators included. Okay, Raymond. Sir, just one point. Sa pagbabalik niyo as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, ano ang naghihintay na kapalaran doon sa 4 na opisyal that are being held sa baba after na ma-contempt sa committee hearing? Well, they may be detained there up to the CNDA adjournment, which is 3 years from now or 2 years from now. Unless makasuhan na sila, sir. Well, pag makasuhan sila and may warrant of arrest, kung merong court order, yung commitment order yung court, then we will transfer them. In the meantime, they will have to stay here. No? Mabuti na rin yan para kung kailangan din sila, at least madali silang escortan ng OSAA. Ginagawa namin yan eh. Ine-escortan sila sa ICI, ine-escortan sa DOJ, or kung ano yung agency na nangangailangan sa kanila. Okay, Nympha. And then Mav. Afternoon, sir. Sir, dun lang sa particular sa budget po ng DPWH, ngayon, sir, meron na ba kayong ginawa, sir, na pag-aaral kung magkano yung dapat na batapyas, magkano yung dapat na ilipat based sa inyong studies? Actually, meron na. Noong nag-revise yung DPWH, di ba tinanggal lahat yung flood control? That's 255.5 billion. Tinetrace namin kung saan napunta. Kasi walang naiwan doon sa 255 or so billion pesos. Kung saan napunta. And we're trying to find out kung saan. First, in fairness, kasi yung PhilHealth, merong 60 billion na pumasok doon sa House Gov. On top of the initial 112 billion na naka-appropriate do sa NEP, nadagdagan pa ng 60. That's good. Kasi para kailangan niya sa universal healthcare. Yung iba napunta sa farm-to-market roads. Kung saan. Merong napunta sa ayuda. At yung ibang ayuda, naligaw pa sa program, which we intend to uproot, ibalik namin sa regular. In fact, ang usapan namin ni Senator Sherwin, yung MAIP, i-consolidate na lang namin sa universal healthcare para magawa na yung zero billing sa mga government hospitals. Instead na naka-MAIP, ito na ang nagdi-distribute, nagbibigay ng guarantee letter, mga congressmen at saka senador, aalisin natin yan. Magkano yun, sir? Ang napunta, not so much, I think 20 plus. Billion. Nasa amin yung record. Anyway, billion din yung nailipat sa MAIP. Merong nailipat sa AIX. Na, ang intention namin ngayon is to consolidate all these, mga gumagala-gala na mga pang-social services under 4Ps. Kasi ang 4Ps, 4Ps pa lang siya, sabi ko 112 billion. So pagka na-consolidate namin lahat yung mga naligaw na nanggaling do sa 255, makukumpleto siya, abot siya ng 193 billion. Ang 4Ps, may livelihood, di ba? May education din dyan. Meron din diyang, yun ang average. Why? Because the agencies, the implementing agencies, hindi naman kinoconsult ng mga legislators. Realign lang sila ng realign. So hindi alam paano implement. So gawin natin talagang
systematic at saka pinag-aralan talaga. Okay, before Mab, speaking of 2026 budget, Sir, si Presidente, inutusan niya yung mga other agencies na i-reduce yung cost of for construction materials by as much as 50%. Yeah. Yung mga may infra projects like DepEd, DA, DILG, Department of Health. So magandang hakbang po ba yan para maiwasan na itong mga issue ng And katiwala? rightly so. No? Dahil nakita naman natin talagang ino-overprice nila yung estimate pero hindi pa rin nagkakasya. Parang tira sa taas, tira sa baba, di ba? Meron na silang savings sa overpricing, tapos mag-ghost pa sila. So, tama yon, no? And we should all support that, at least yung Congress. So possible na bumabaho yung budget allocation ng maraming government agencies? Yes, tama. Kasi mababawasan yung overpricing eh. At kung hindi yun i-realign, pwede ho yung, magkano ba? 6-point-something trillion bumaba. Yeah, lilit yung deficit natin. Magkakaroon tayo ng savings dahil yung dahil nabawasan yung cost, di ba? Okay, Mav. Sir, babalik lang po ako sa Blue Ribbon. Sir, kasi po 'di ba naalala niyo yung sa Bulacan Boys, sabi nila 4 silang naghahati-hati dun sa bayan. Pero yung 3 lang nga nandyan, never po napatawag si Engineer Paul Duya, patas si Yusek Bernardo, may binabanggit siya na Engineer Dumasig naman daw. Ito Kasama po bang yun. dalawang to? Nandiyan si Dumasig nung last hearing. Opo. Pero sir, yung Engineer Paul Duya na sinasabi po nila na kasama nilang tumatanggap ng 20%. I think masasama sa kaso yun. Hindi lang napatawag. Meron pa yung sinasabing si Carlo Rivera. Yun, dapat ipatawag din yun kasi prominent yung pangalan niya, laging lumalabas. Siya yung parang taga-prepare ng list. Sir, next hearing po ng Blue Ribbon, nandito rin po sila, itong mga taong to na hindi pa masyado pumuputok yung names. Yeah, titingnan namin yung listahan kasi baka mamaya masyadong marami, hindi naman matanong lahat. Ako, I'd rather na may focus sa mga certain individuals kaysa nakatanga lahat dyan, hindi naman lahat natatanong. Sayang din yung oras nila. Sir, may patanong lang si Mayan Corvera, hindi ba hahanapin ng Senado sina Mark at Paul na staff ni Saldico? Parang nasagot na kanina yun. Ay, pinaulit ko yun. Hello, where are you? Ay, ate, follow up naman. So, nasa abroad na. Anyway, si Baby Lynn.